Naging magnanakaw ako sa araw na iyon. Hindi ko binalak, hindi ko pinangarap, pero sa isang kisap mata, sa pagitan ng pag-aalala at desperasyon, natalo ng takot ko para kay nanay ang lahat ng hiya na natitira sa akin. Ang katotohanan ay simple lang, kailangan ko ng pera, at ang katabing mesa ko ay mayroong pitaka na gawa sa balat, mukhang mabigat sa laman at basta na lang iniwan na parang walang halaga. Nasa loob ako ng Cafe de Oro, isang lugar na hindi ko naman sadyaing puntahan. Amoy pa lang ng kape rito, alam mo ng katumbas na ng isang linggong budget namin sa ulam. Napadpad lang ako dahil sa labas, bumubuhos ang ulan at kailangan kong sumilong habang naghihintay ng jeep pabalik sa terminal. Ang lahat ng tao sa paligid ko ay mukhang mayayaman, mga babaeng naka-blazer na nag-uusap tungkol sa stocks, mga lalaking abala sa kanilang mga laptop na may kumikinang na logo ng mansanas. At ako, suot ko ang luma kong blouse na medyo kupas na sa kilikili at ang sapatos na ilang beses nang tinahi ng tatay ko bago siya pumanaw. Ang isip ko ay wala sa kapeng unti-unti nang lumalamig sa harap ko. Nasa mabini ito, sa maliit naming barong-barong kung saan iniwan ko si Nana Iluz na nanginginig sa lagnat. Maya, anak, sabi niya kaninang umaga, ang boses niya ay basag at mahina. Huwag mo na akong alalahanin. Magpahinga ka lang sandali. Paano ako magpapahinga? 3 araw na siyang ganoon. Ang gamot na binili ko mula sa huling sahod ko sa pagiging working student sa isang karinderya ay parang tubig lang na walang epekto. Sabi ng doktor sa health center, kailangan na siyang madala sa ospital, kailangan ng mas masusing pagsusuri. Ospital. Isang salita na katunog ng imposible para sa aming dalawa. Doon, sa gitna ng pag-iisip ko, nakita ko ito. Ang pitaka. Nakapatong sa mesa ng isang lalaking nakatalikod sa akin. Nakaupo siyang mag-isa, suot ang isang itim na suit na kahit sa layo ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng gamit namin sa bahay. Abal siya sa pagbabasa ng isang dokumento. Ang pitaka ay nasa gilid lang, 1 pulgada lang mula sa dulo ng mesa, para bang inaakit ako, tinatawag ang pangalan ko. Nanginginig ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Huwag, Maya. Hindi ka pinalaki ng nanay mo para maging magnanakaw. Bumalik sa isip ko ang mga pangaral ni nanay. Kahit gaano tayo kahirap, anak, ang dignidad natin ang yaman na hinding-hindi mananakaw ni numan. Pero biglang umalingaw sa tainga ko ang tunog ng pag-ubo ni nanay, tuyo, malalim at masakit. Ang imahe niya na nakabaluktot sa banig, pinipilit ngumiti para sa akin kahit halatang nahihirapan na. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Ang desisyon ay ginawa hindi ng utak ko, kundi ng puso kong puno ng pag-aalala. Sa isang iglap tumayo ako. Ang lahat ay tila bumagal. Ang pag-uusap ng mga tao ay naging isang mahinang ugong. Ang pagpatak ng ulan sa salamin ng bintana ay tila musika sa isang pelikulang suspense. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanyang mesa, kunwari ipapunta sa banyo. Ang puso ko ay kumakabog sa lalamunan ko, napakalakas, na akala ko ay maririnig ng lahat. Pagdaan ko sa likod niya, sa 1 kilos na mas mabilis pa sa aking konsensya, hinablot ko ang pitaka. Malamig ang balat nito sa nanginginig kong palad. Hindi ko ito tiningnan. Basta isinuksok ko sa loob ng maluwag kong shoulder bag at nagpatuloy sa paglalakad, diretso palabas ng pinto. Hindi ko na naramdaman ang sahig. Ang mga paa ko ay parang lumulutang. Nagawa ko. Nagawa ko. Pero paghakbang ko palabas ng pinto, isang matinis na tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng cafe. Wee-oo! 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 Isang security alarm. Napahinto ako, nanigas sa kinatatayuan ko. Lumingon ako at nakita ko ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa akin. Ang lalaking nakasuit ay nakatayo na, ang mukha niya ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalim, nakatitig ng diretso sa akin. Sa tabi niya, isang gwardiya ang nagmamadaling lumabas, hawak ang isang maliit na remote. May tracker pala ang pitaka. Sa isang iglap, ang mundo ko ay gumuho. 2 malalaking bodyguard na nakasuot ng itim na barong ang humarang sa akin. Miss, sandali lang po, sabi ng isa, ang boses ay magalang pero matigas. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang bigat ng bag ko, kung saan nakatago ang ebidensya ng krimen ko, ay parang 1 toneladang bakal na humihila sa akin pababa sa impyerno. Dinala nila ako pabalik sa loob.
Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid ko. Grabe, sa itsura niyang iyan. Ang kapal ng mukha. Kawawa naman, baka gutom lang. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa balat ko. Pinaupo nila ako sa isang upuan sa sulok, malayo sa mga tao. Lumapit ang lalaking ninakawan ko. Ngayon ko lang nakita ng malapitan ang mukha niya. Matangos ang ilong, manipis ang mga labi na walang emosyon, at ang mga mata niya kulay abo, malamig na parang yelo. Para siyang hindi tao, parang isang estatwa na ginawa para maging perpekto. Akin na, sabi niya, ang boses ay mababa at walang bahid ng galit. Mas nakakatakot iyon. Inilahad niya ang kanyang palad. Nanginginig kong kinuha ang pitaka mula sa bag ko at iniabot sa kanya. Hindi niya ako tiningnan. Binuksan niya ito, tiningnan ang laman at isinara ulit. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri niya ang isang insekto. Alam mo ba kung sino ako? Tanong niya. Umiling ako, hindi makapagsalita. Adriel Soriano, sabi niya. Ang pangalan ay wala lang sa akin, pero sa reaksyon ng manager ng CAF na lumapit, alam kong importante siya. Sisi ng Valorian Group. Ang mga salitang iyon ay lumipad lang sa ibabaw ng ulo ko. Ang nasa isip ko lang ay ang kulungan, ang kahihiyan, at si nanay na mag-isang naghihintay sa akin sa mabini. Sir Adriel, pasensya na po sa abala. Gusto niyo po bang tumawag na kami ng pulis? Tanong ng manager, nanginginig ang boses. Doon na ako napaiyak. Huwag po, parang awan niyo na, sabi ko, ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak. May sakit po ang nanay ko. Kailangan ko lang po ng pambili ng gamot. Ibabalik ko po, magtatrabaho po ako, babayaran ko kayo, huwag niyo lang po akong ipakulong. Hindi umimik si Adriel Soriano. Tinitigan niya lang ako, ang kanyang mga matang malamig ay hindi kumukurap. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tumingin siya sa bodyguard niya. Dalhin mo siya sa kotse. Iyon na. Katapusan ko na. Dinala ako ng mga bodyguard palabas sa isang itim na van na may tinted na bintana. Walang posas, pero ang bigat sa dibdib ko ay mas masahol pa sa bakal. Ang biyahe ay tahimik. Akala ko ay papunta kami sa presinto, pero lumiko kami papasok sa sentro ng syudad, sa distrito kung saan naglalakihan ang mga gusali. Huminto kami sa harap ng isang tower na gawa sa salamin at bakal, na may nakaukit na malalaking letra sa itaas, Valorian Tower. Dinala nila ako sa isang private elevator, diretso sa pinakatuktok. Pagbukas ng pinto, isang malakas na hangin ang sumalubong sa akin. Nasa rooftop kami. Tanaw mula rito ang buong lungsod de Nueva Estrella, isang karagatan ng mga kumikinang na ilaw sa papalubog na araw. Napakaganda. At napakalayo sa mundo ko. Nandoon si Adriel Soriano, nakatayo malapit sa gilid, nakatalikod sa amin, pinapanood ang syudad na tila pag-aari niya. Iwan niyo kami, utos niya sa mga bodyguard. Nang kami na lang dalawa, dahan-dahan siyang humarap sa akin. May hawak siyang isang folder. Maya Cruz, sabi niya, binabasa ang pangalan mula sa ihiko na naiwan sa CAF. 21 years old. Working student. Taga-barangay Mabini. Ang bawat salita niya ay tumpak at malamig. May sakit ang nanay mo. Hindi ito tanong. Isa itong statement. Alam niya. Paano? May dalawa kang pagpipilian, James Cruz, sabi niya, lumalakad palapit sa akin. Bawat hakbang niya ay nagpapabigat sa paghinga ko. Una, tatawag ako ng pulis. Magnanakaw ka. May ebidensya, may mga testigo. Siguradong makukulong ka. At ang nanay mo may iwan siyang mag-isa. Napapikit ako sa sakit. Ang imahe ni nanay ang nagpatigil sa mga luhang nagbabadyang tumulo ulit. O pangalawa, pagpapatuloy niya, huminto sa harap ko. Inilapag niya ang folder sa isang maliit na mesa sa tabi namin at binuksan ito. Isang kontrata. Pipirmahan mo ito. Tumingin ako sa dokumento. Nakasulat sa itaas, employment agreement. Ano to? Naguguluhang tanong ko. You will work for me. Bilang personal secretary ko, sagot niya. 6 na buwan. Walang tanong-tanong. Gagawin mo lahat ng iutos ko. Kapalit nito, kakalimutan kong ninakawan mo ako. At ni. Itinaas niya ang kanyang telepono at may pinindot.
Ipinakita niya sa akin ang screen. Isang bank transfer confirmation. Isang malaking halaga. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa ospital ng nanay mo. Napatulala ako sa screen ng telepono. Ang halaga ay sapat na para hindi lang maospital si nanay, kundi para na rin mabuhay kami ng 1 taon nang walang inaalala. Ang yaman niya, kaya niyang itapon ang ganoong kalaking pera na parang wala lang. Habang ako, handang isuko ang dignidad ko para sa ilang libo. Biglang napalitan ng inis ang takot ko. Inis sa kanya. Inis sa mundo. Inis sa sarili ko. Bakit, tanong ko, ang boses ko ay nanginginig sa halo-halong emosyon. Bakit ako? Pwede ka namang kumuha ng kahit sinong sekretarya. Bakit isang magnanakaw? Isang bahagyang ngiti, kung matatawag mo mang ngiti iyon, ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil desperado ka. At ang mga taong desperado, mas madaling kontrolin. Isa pa, I find you interesting. Ang huling salita ay sinabi niya na para bang isa akong palaisipan na gusto niyang buuin. Kinuha niya ang isang ballpen at inilagay sa ibabaw ng kontrata. Pumirma ka na. May ambulansya nang papunta sa bahay niyo para kunin ang nanay mo. Wala akong pagpipilian. Hawak niya ako sa leg. Ang buhay ni nanay ang nakataya. Kinuha ko ang ballpen. Ang kamay ko ay nanginginig ng husto kaya't halos hindi ko maisulat ang pangalan ko. Habang pumipirma ako, isang patak ng luha ang tumulo mula sa mata ko, bumagsak sa papel at bahagyang nagpamansa sa tinta. Isang kontrata na pinirmahan ng luha. Isang kasunduan na isinilang mula sa isang krimen. Good, sabi niya, kinuha ang folder. Mag-uumpisa ka bukas. 8:00 ng umaga. Huwag kang mahuhuli. Tumalikod na siya, handa nang umalis, iiwan akong mag-isa sa rooftop kasama ang aking kahihiyan. Akala ko, iyon na ang katapusan ng bangungot. Akala ko, sa kabila ng lahat, nailigtas ko si nanay. Ngunit bago pa man siya makapasok sa elevator, lumapit ang isa sa mga bodyguard niya, may ibinubulong. Narinig ko lang ang huling mga salita, sapat na para manlamig ang buo kong katawan. Sir, sabi ng bodyguard sa mahinang boses, yung sa cuff po may chifis pa pala sa kabilang anggulo na hindi natin nakita kanina. Napahinto si Adriel Soriano. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik sa akin, at sa pagkakataong ito, ang malamig niyang mga mata ay may bahid ng intriga. O panganib? Hindi ko masabi. Pero alam ko, ang kasunduan naming ito ay hindi kasing simple ng inaakala ko. At ang pagnanakaw na ginawa ko ay may dala pang lihim na hindi ko alam. Ang unang araw ko sa Valorian Tower ay parang pagtapak sa ibang planeta. Ang hangin sa labas, na amoy usok ng jeep at pinaghalong pawis ng Quiapo, ay biglang napalitan ng malamig at malinis na amoy sa loob, amoy bagong pera at ambisyon. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, ay akong makita ang refleksyon ng lumakong sapatos na may gasgas sa dulo. Bawat taong nakakasalubong ko ay nakasuot ng damit na mas mahal pa siguro sa upa namin sa 1 taon. Ako lang ang naiiba. Ako ang basahan sa gitna ng mga seda. Good morning, I'm Maya Cruz. I'm here to see Edil Soriano, sabi ko sa babae sa front desk, pilit na pinapatatag ang boses ko. Tinaasan ako ng kilay ng receptionist, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, at may sinabi sa telepono sa paraang pabulong. Pagkatapos ng ilang sandali, isang babae na mukhang nasa mid-negatibo 40, si Ingres Elena, ang sumundo sa akin. Siya raw ang head of administration. Dinala niya ako sa 50 DA floor, kung nasaan ang executive offices. This will be your desk, sabi ni Ingres Elena, tinuturo ang isang maliit pero modernong table sa labas mismo ng isang malaking pinto na may nakaukit na Adriel Soriano, Chief Executive Officer. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa computer na. Ang schedule ni Sir Adriel, mga contact, at pending tasks. Maging pamilyar ka sa lahat. Walang ngiti, walang welcome to the team. Tinalikuran niya ako agad. Napabuntong hininga na lang ako. Kaya mo to, Maya. Para kay nanay. Umupo ako sa swivel chair na mas malambot pa sa kama namin. Sinubukan kong paganahin ang computer, pero kahit iyon ay nakakatakot. Ang daming icon, ang daming folder. Habang nagkakalkal ako, may narinig akong 2 babaeng nag-uusap malapit sa water dispenser. Sino yan? Bago, sabi ng isang boses na matinis.
Raw. Bagong personal secretary ni Sir Adriel. Ewan ko kung saang lupalop nila napulot. Tingnan mo nga yung suot, parang galing ukay-ukay. True. At narinig mo ba yung accent niya? Ang prom D. Paano yan nakapasa sa EUC? Di ba si Alexa, ang kapatid ni Sir, ang laging nagre-recommend ng mga staff dito? Kaya nga, girl. Super duda ako. Baka may special skills kaya natanggap agad. Nagtawanan sila ng mahina. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Yumuko ako, nagkunwaring abalang-abala sa computer, umaasang hindi nila mapansin na naririnig ko sila. Sekretary na kriminal. Iyon ang nararapat sa akin. Ang buong umaga ay lumipas ng ganoon. Bawat pagdaan ng empleyado may kasamang matalim na tingin o bulungan. Pakiramdam ko, isa akong isda sa aquarium, pinapanood, hinuhusgahan. Hindi pa nagpapakita si Adriel. Mas mabuti na rin siguro. Hindi ko alam kung paano siya haharapin matapos ang nangyari kagabi. Bandang tanghali, bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang dalawang babaeng narinig ko kanina. Papunta sila sa direksyon ko. Kasabay nito, bumukas din ang pinto ng elevator sa kabilang dulo at lumabas si Adriel Soriano, suot ang isang navy blue suit, mukhang mas malamig pa kaysa sa aircon ng buong building. Nagkasabay-sabay kaming lahat sa harap ng desk ko. Nataranta ako. Tumayo ako agad. Good morning, sir, sabi ko, halos hindi lumabas ang boses. Hindi niya ako pinansin. Ang tingin niya ay diretso sa dalawang babae. Biglang namutla ang mga ito. Jessica, Diane, sabi ni Adriel, ang boses ay kalmado. Nasa GC department kayo, tama? Yes, Sir Adriel, sabay nilang sagot. Good. Siguro naman alam ninyo ang company policy tungkol sa professional conduct at office gossip, sabi niya, hindi pa rin tumitingin sa akin. The next time hear anything unprofessional on this floor, you can practice your special skills somewhere else. Am I clear? Yes, sir. Crystal clear, sir. Halos magkandara pa sila sa pagsagot bago mabilis na naglakad palayo. Ang mga mukha ay parang nakakita ng multo. Naiwan kaming dalawa sa katahimikan. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niyang kulay abo ay walang emosyon. Sumunod ka sa akin. Pumasok siya sa opisina niya at sumunod ako na parang tuta. Ang opisina niya ay napakalaki, may sahig na gawa sa kahoy at isang buong dingding na salamin, tanaw ang buong syudad. Umupo siya sa kanyang napakalaking mesa at itinuro ang upuan sa harap. Tumawag ang ospital kanina, sabi niya, diretso sa punto. Stable na ang nanay mo. Naka-private room siya. The doctors will run some tests today. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat po, maraming salamat po. Hindi yan libre, Dennis Cruz, putol niya sa akin. Parte yan ng kontrata. Now, to your first task. May board meeting mamayang 1:00. I-print mo ang lahat ng files sa Project Phoenix folder. 20 copies each. I double-check mo lahat ng numero. Ayoko ng pagkakamali. Opo, sir. Buong oras bago mag-1:00, iyon ang ginawa ko. Ang mga dokumento ay tungkol sa isang malaking deal sa isang Japanese investor, isang kontratang nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Habang iniisa-isa ko ang mga pahina, kinakabahan ako. Ang mga numero ay may mga desimal, ang mga pangalan ay mahirap bigkasin. Siniguro kong tama ang lahat, mula sa spelling hanggang sa huling sentimo. 1:00, nasa conference room na ang lahat. Ang mga miyembro ng board ay mga matatandang lalaki at babae na mukhang seryoso. Kasama rin doon si Iris, Elena at ang dalawang babae mula sa GUC. Ako ay nakatayo sa isang sulok, handang mag-abot ng kape o dokumento kung kailangan. Sinimula ni Adriel ang presentasyon. Kalmado, kumpiyansa. Bawat salita niya ay may bigat. Habang ipinapakita niya ang financial projection sa malaking screen, napansin ko ang isang bagay. Isang maliit na detalye, pero alam kong mahalaga. Ang numero ng bank account na nakalagay sa huling slide, kung saan dapat ay deposito ang initial investment, ay iba sa numerong nasa hard copy na hawak ko. Isang digit lang ang pagkakaiba. Baka typo lang. Baka ako ang namali ng tingin. Pero habang papalapit na sa pagtatapos ang meeting at handa ng pagbotohan ang deal, hindi ako mapakali.
Ang isang maling digit sa bank account ay nangangahulugang 10 milyong piso na mapupunta sa wala. Nanginginig ako. Sino ba naman ako para questionin si Adriel Soriano sa harap ng buong board? Ang sekretaryang kriminal? Baka ipahiya niya lang ako. Baka isipin nilang sinasabotahe ko siya. Pero paano kung tama ako? Any questions before we finalize the agreement? Tanong ni Adriel sa mga board member. Ito na. Ngayon o hindi na kailanman. Sa isang iglap ng katapangan na hindi ko alam kung saan nanggaling, itinaas ko ang aking kamay ng bahagya. Napatingin ang lahat sa akin. Si Grace Elena ay sinamaan ako ng tingin. Ang mga mata ni Adriel ay naningkit. Yes, Lunas Cruz. Papasensya na po sa abala, nagsimula ako, nanginginig ang boses. Sir. Yung bank account number po sa slide mukhang may mali pong isang digit kumpara po sa file na pinaprint nyo sa akin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kwarto. Ang mukha ni Adriel ay naging blanko. What are you talking about? Sabi ni Emret. Elena, ang boses ay puno ng iritasyon. Sinisira mo ang meeting. That presentation was checked by the entire team. I-check niyo po ang hard copy. Page 28, Section 4, sabi ko, mas matatag na ngayon. Ang last digit po sa file ay 8, pero ang nasa screen po ay 3. Kinuha ni Adriel ang kopya niya. Tiningnan. Tinitigan. Ang katahimikan ay parang puputok na. Pagkatapos ng ilang segundo, itinaas niya ang kanyang tingin, hindi sa akin, kundi kay Empress Elena. Elena, sabi niya, ang boses ay sobrang lamig, paki-explain. Namutla si Empress Elena. Kinuha niya ang kanyang kopya, at kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mukha. It must be a typo, sir, pasensya na si. Hindi siya pinansin ni Adriel. Tumingin siya sa Japanese investor sa kabilang dulo ng mesa at bahagyang yumuko. We apologies for the oversight, Jimna Tanaka. Thank you to my new secretary for her keen eye. We will correct this immediately. This will not happen again. Nakahinga ng maluwag si Tanaka at mumiti. Efficiency and honesty. This is Kali we like Valorian Group, Soriano-san. Ang deal ay natuloy. Nailigtas ko ang 10 milyong piso. Pagkatapos ng meeting, habang nag-aayos ako ng mga gamit, walang nagsalita sa akin. Pero ang mga tingin nila, iba na. Hindi na ito pangutya, kundi halo-halong gulat at siguro, kaunting respeto. Gabi na nang matapos ang trabaho. Halos lahat ay nakaalis na. Nag-o-overtime ako para ayusin ang mga nagkalat na dokumento mula sa meeting. Pagod na pagod ako, pero may kaunting saya sa puso ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may silbi ako. Habang inaayos ko ang bag ko para umuwi, aksidenteng nahulog ang luma kong pitaka. Kumalat ang laman nito sa sahig, ilang barya, ang reseta ng gamot ni nanay, at isang luma, nakatuping litrato. Mabilis ko itong pinulot, pero huli na ako. Let me help you with that, sabi ng isang boses sa likod ko. Paglingon ko, nakatayo roon si Adriel, hawak ang litrato. Hindi ko na malayang hindi pa pala siya umuwi. Bago ko pa man ito maagaw, nakita na niya. Ang litrato ay kuha noong mga 8 taong gulang ako. Nakatayo ako sa harap ng luma naming bahay sa probinsya. Hindi ako nakangiti. At sa kaliwang bahagi ng aking pisngi, may isang malinaw, kulay ube na pasa. Nanigas siya. Ang tingin niya ay nagpalipat-lipat mula sa litrato papunta sa mukha ko ngayon, na para bang may kinukumpirma. Ang mga mata niyang dati malamig ay biglang nagkaroon ng katanungan ng isang emosyon na hindi ko mabasa. Mabilis kong inagaw ang litrato mula sa kanyang kamay, ang mga daliri ko ay nanginginig habang hinahawakan ang gilid ng lumang papel. Napayakap ako rito na para bang isang kayamanan, itinago ito agad sa dibdib ko bago ko isiniksik pabalik sa pitaka kasama ng ibang mga gamit. Hindi ko siya magawang tingnan. Ang init ng kahihiyan ay gumapang mula sa batok ko hanggang sa dulo ng aking mga tainga. Wala po to, sir, sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong, nagkanda utal-utal. Luma na po yan, laruan lang po, nadapa lang ako. Ang mga kasinungalingan ay lumabas sa bibig ko ng walang preno. Isang desperadong pagtatangka na takpan ang isang sugat na matagal ko nang ibinaon. Hindi siya sumagot. Ang katahimikan niya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw.
Pinilit kong itaas ang aking tingin at nagsisi ako agad. Nakatitig pa rin siya sa akin, pero ang ekspresyon niya ay nagbago. Ang lamig ay napalitan ng isang matinding pagsusuri na para bang hindi lang ang mukha ko ang tinitingnan niya, kundi pati ang kaluluwa ko. May bakas ng pagkalito at isang bagay na hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Intriga. Sige po, sir, aalis na po ako. Paalam ko, mabilis na isinukbit ang aking bag, hindi ko na hinintay ang sagot niya. Tumalikod ako at naglakad ng mabilis, halos takbuhin ko na ang pasilyo papunta sa elevator. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat-bigat. Pakiramdam ko, ang mga mata niya ay nakasunod pa rin sa bawat galaw ko, tumatagos hanggang sa likod ng aking ulo. Nang sumara ang pinto ng elevator, doon lang ako nakahinga. Sumandal ako sa malamig na bakal na dingding at pinakawalan ang isang hiningang kanina ko pa pinipigilan. Napapikit ako ng mariin. Bakit ngayon pa? Bakit kailangang makita niya pa iyon? Ang litratong iyon ay ang nag-iisang paalala ng nakaraan na hindi ko na dapat binabalikan. Nang makalabas ako ng Valorian Tower, sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng gabi. Nagsisimula ng umambon. Habang naglalakad ako papunta sa sakayan ng jeep, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang itsura ni Adriel, ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang katahimikan niyang puno ng kahulugan. Ang kontrata namin ay tungkol sa isang krimen na ginawa ko. Pero ang nakita niya ngayon ay isang piraso ng aking kasaysayan, isang sikretong mas madilim pa kaysa sa pagnanakaw. Lalo lang akong naging bilanggo niya. Samantala, naiwan si Adriel Soriano sa ika-50 palapag, nakatayo sa gitna ng tahimik at malawak na opisina. Matagal siyang hindi gumalaw matapos umalis ni Maya. Ang imahe ng batang babae sa litrato, ang takot at lungkot sa mga mata nito, ang maitim na pasa sa pisngi, ay nakaukit na sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim at lumakad papunta sa salaming dingding. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng syudad sa ibaba, pero hindi iyon ang nakikita niya. Nakikita niya ang takot sa mga mata ni Maya kanina, ang parehong takot na nakita niya sa litrato. Ang kwento niya tungkol sa isang desperadong pagnanakaw para sa maisakit na ina ay nagsisimula ng magkaroon ng mga butas. May mas malalim na dahilan. May mas mabigat na pinanggagalingan. Kinuha niya ang kanyang coat at briefcase at walang imik na lumabas ng opisina. Pagbaba niya sa parking lot, sumakay siya sa kanyang itim na luxury car. Sa sandaling isinara niya ang pinto, ang mahinang ambon sa labas ay biglang naging isang malakas na buhos ng ulan. Ang mga patak ay marahas na humahampas sa windshield, lumilikha ng isang kurtina ng tubig sa pagitan niya at ng mundo sa labas. Ang tunog ng ulan ang tanging ingay sa loob ng sasakyan. Inilabas niya ang kanyang telepono. Hindi siya nag-alinlangan. Isang numero lang ang tinawagan niya. Hello, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Marco, it's me, sabi ni Adriel, ang boses ay kasing lamig ng gabi. I have a job for you. Boss Adriel. Anything for you. Sino nang ipapahanap natin? Tanong ng pribadong investigador. Tumingin si Adriel sa bintana, sa linyang nabubuo ng agos ng ulan sa salamin. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang utos na hindi maaaring suwayin. Her name is Maya Cruz. From Barangay Mabini. I want you to find out everything about her, sabi niya. Her past, her family, her records, everything. I want to know what she's running from. Copy, boss. I'll get on it right away, sagot ni Marco. Ibaba na sana ni Adriel ang tawag nang muling magsalita ang investigador, ang boses nito ay biglang naging seryoso. Ilang minuto pa lang ang lumipas, ngunit tila may mabilis na nahagilap ang kanyang kontak. Boss, sabi ni Marco, may bahid ng pag-aalangan. Yung pangalan pamilyar. Kakasimula ko pa lang sa initial background check, pero... Boss, may nahanap akong kaso. 2 linggo. 2 linggo na ang lumipas mula noong gabing iyon kung kailan nasilayan ni Adriel Soriano ang litrato ng aking nakaraan. 2 linggo ng isang kakaibang katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigaw. Hindi na niya ito binanggit pa. Walang tanong, walang panghuhusga. Pero may nagbago. Ang bawat pag-utos niya ay may kasamang isang segundo ng pagtitig. Ang bawat pag-abot ko ng dokumento ay may kasamang bahagyang pag-iwas ng kanyang tingin. Ang lamig sa pagitan namin ay hindi na lang basta lamig ng isang amo sa kanyang empleyado. Mayroon ng bigat.
Isang bigat na dala ng isang sikretong alam niyang hindi ko sinasabi. At ang bigat na iyon ay tuluyang bumagsak sa akin isang Biyernes ng hapon nang basagin niya ang karaniwang katahimikan. May pupuntahan tayo mamayang gabi, anya, ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen ng kanyang laptop. Valorian Charity Gala. Isang taunang obligasyon. Napatigil ang kamay kong nag-aayos ng kanyang schedule sa planner. Kasama po ako. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang mga mata niyang kulay abo ay tila tumatago sa akin. Sino pa ba ang sekretarya ko dito, Ms. Cruz? You will be my date. Pakiramdam ko ay nahulog ang puso ko hanggang sa sahig. Date po. Sir, bakit po ako? Halos magkanda buhol ang dila ko. Wala po akong isusuot na maayos para dyan. Isa pa, hindi po ako marunong sa mga ganyang pagtitipon. Ang mga imahe ng mayayaman at makapangyarihang tao ay sumayaw sa aking isipan. Anong gagawin ng isang tulad ko doon? Isang probinsyana. Isang magnanakaw. Precisely, sabi niya, ang isang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang umanga. The media has been speculating about the new, mysterious assistant. May mga kumakalat ng chismis tungkol sa'yo. We need to put stop to it by giving them story they can write about. Isang kwentong tayo ang may kontrol. Kumuha siya ng isang maliit na card mula sa kanyang drawer at walang emosyong iniabot ito sa akin. May ipinadala na akong package sa apartment mo. Lahat ng kailangan mo para mamayang gabi nandoon na. Be ready July 7. Susunduin kita. Wala akong nagawa. Ang utos niya ay isang pader na hindi ko kayang akyatin. Tinanggap ko ang card na para bang isa itong pampasabog at tumango na lang. Gaya ng sinabi niya, isang malaking puting kahon ang naghihintay sa akin pag uwi ko sa maliit na apartment na tinutuluyan ko. Nang buksan ko ito, bumungad sa akin ang isang hininga ng karangyaan. Isang evening gown na kulay hating gabi. Ang tela nito ay parang likidong sutla, malambot sa aking mga daliri at kumikinang sa bawat galaw na para bang nahabing mga bituin. Simple lang ang hiwa nito. Yakap ang katawan, pero alam kong ang presyo nito ay katumbas na ng ilang taon kong sahod. May kasama itong isang pares ng silver na stiletto na nakakatakot ang taas at isang maliit na clutch bag na pinalamusya ng maliliit na kristal. Maingat kong isinukat ang lahat. Pagharap ko sa salamin, isang estranghero ang tumingin pabalik. Ang babaeng naroon ay hindi si Maya na taga-Mabini. Siya ay matangkad, elegante. Ang damit ay nagbigay diin sa aking kayumangging balat, at sa isang iglap, nakalimutan ko ang mga kalyo sa aking kamay at ang pagod sa aking mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman kong maganda ako. Ngunit ang mumunting kaligayahan ay agad ding pinatay. Habang hinahaplos ko ang makinis na tela, may nakapa akong isang maliit na umbok sa loob ng tahi. Isang maliit na etiketa. Hindi ito ang brand ng damit. Ito ay isang pangalan, burado na ang karamihan sa mga letra, pero malinaw pa rin ang pagkakasulat sa tinta, Isabelle. Sino si Isabel? Ang katotohanan ay sumampal sa akin nang mas malakas pa sa anumang sampal na natikman ko. Hindi ito para sa akin. Hindi ito binili para sa akin. Isa itong second-hand gown. Isang damit na may alaala ng ibang babae. Isa lang akong pamalit. Isang katawang isinuot sa damit ng iba. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan, isang palabas, at ako ang bayarang aktres. Ang hiya ay bumalik, kumakain sa bawat piraso ng kumpiyansang nagsisimula pa lang sanang tumubo. 7:00 sakto, tumunog ang intercom. Pagbaba ko, naghihintay ang itim at makintab na kotse ni Adriel. Pinagbuksan ako ng pinto ng driver. Pagpasok ko, nandoon siya, nakasuot ng isang perpektong pagkakatahing tuksedo. Ang amoy ng kanyang pabango ay hindi matapang, pero sapat na para punuin ang maliit na espasyo at guluhin ang paghinga ko. You look acceptable, sabi niya, ang mga mata ay mabilis na sumuri sa akin mula ulo hanggang paa. Iyon na marahil ang pinakamalapit sa isang papuri na maririnig ko mula sa kanya, at kahit iyon ay may bahid ng pagtatasa. Ang biyahe papunta sa hotel ay puno ng katahimikan. Pero hindi ito ang komportableng katahimikan. Ito yung tipo na naririnig mo ang bawat pagtibok ng sarili mong puso, ang bawat paglunok mo ng laway.
Pinaglaruan ko ang mga daliri ko sa aking kandungan, nararamdaman ko ang panlalamig at pamamasa ng aking mga palad. Relax, Dinless Cruz, basag niya sa katahimikan, marahil ay napansin ang aking pagkabalisa. Ang trabaho mo ngayong gabi ay simple lang. Stick Kitty and by side. Smile when I smile. Huwag kang makikipag-usap sa kahit sino nang walang pahintulot ko. At higit sa lahat, huwag kang gagawa ng kahit anong ikahihiya ko. Ang bawat salita ay isang kadena na lalong humigpit sa aking leg. Isa kang palamuti, Maya. Tandaan mo iyan. Pagdating namin sa Grand Ballroom, para akong sinagasaan ng isang tren ng karangyaan. Ang mga chandelier ay naglalakihan na parang mga araw. Ang mga tao ay kumikinang sa kanilang mga alahas. At ang red carpet napakahaba nito, at sa magkabilang gilid ay isang gubat ng mga photographer. Ready? Tanong ni Adriel. Inilahad niya ang kanyang braso. Nanginginig akong kumapit dito. Ang init ng kanyang balat ay tumago sa tela ng aking gown, isang solidong bagay sa gitna ng aking lumulutang na kaba. Sa unang hakbang pa lang namin sa carpet, ang mundo ay sumabog sa puting liwanag. Flash! 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 Soriano. Is this your new inspiration? Adriel, sa wakas. Sino ang magandang binibini? Over here. I smile for the camera, please. Naramdaman kong umikot ang aking sikmura. Ang mga sigawan at ang walang tigil na pag-flash ay nakakabulag, nakakabingi. Napapikit ako. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Adriel sa aking baywang. Isang tahimik na utos, magpatuloy ka. Pinilit kong ngumiti, pero sigurado akong mukha itong isang asong naggingit-ngit. Nang makapasok kami sa loob, agad kaming pinalibutan. Ipinakilala ako ni Adriel bilang TDV Executive Assistant, Maya. Bawat pakikipagkamay ay may kasamang matalas na tingin. Para akong isang spesimen sa ilalim ng mikroskopyo. Upang makatakas, kahit sandali lang, nagpaalam akong pupunta sa banyo. Dumiretso ako sa isang balcony na tanaw ang hardin ng hotel. Huminga ako ng malalim, hinahayaang palamigin ng hangin ng gabi ang nag-iinit kong pisngi. So, the rumors are true. Isang boses ng babae, malamig na parang yelo at matigas na parang bakal, ang bumasag sa aking sandaling kapayapaan. Lumingon ako. Isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng isang mamahaling pulang gown, ang nakatayo roon. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ikaw pala yung sinasabi nilang bagong laruan ng anak ko, sabi niya, ang mga mata ay tinitingnan ako na para akong dumi sa kanyang sapatos. Pipo, iyon lang ang nagawa kong isagot. Oh, please. Huwag ka nang magpanggap na inosente, lumapit siya, ang bawat hakbang ay may bigat. Alam ko kung sino ka. At alam ko kung ano ang ginawa mo. Nanlamig ang buo kong katawan. Ang magnanakaw mula sa probinsya. Siya si Senora Karina Soriano. Ang ina ni Adriel. Ang matriarka. Ang reyna. Akala mo ba, dahil isinama ka niya rito, katanggap-tanggap ka na? Umisi siya, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. I run this city, little girl. And I know a gold digger when I see one. You think you can wrap thy son around your little finger with that provincial charm of yours? Sa tingin mo, itong damit na ito, itong gabi na ito, ay ginagawa kang isa sa amin. Hindi ako makaimik. Bawat salita niya ay isang sampal sa aking kaluluwa. Let me make things perfectly clear, bumulong siya, ang boses ay puno ng lason. You are nothing. Galing ka sa putikan at sa putikan ka rin babalik. Layuan mo ang anak ko, bago pa kita ipakaladkad palabas dito na parang isang basahan. Tumulo ang mga luha ko. Hindi ko na napigilan. Hindi dahil sa takot. Dahil sa katotohanan. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Tumalikod ako, tumakbo palayo sa kanya, palayo sa kahihiyan. Nagtago ako sa isang madilim na sulok ng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno, at doon umiyak ng walang tunog. Sa gitna ng aking paghihinagpis, nag-vibrate ang telepono sa loob ng aking clutch. Isang unknown number. Pinunasan ko ang aking mga luha at sinagot ito, nanginginig ang kamay. Hello? Maya? Mahal ko? Ikaw ba yan? Nanigas ako. Ang boses na iyon.
Isang boses mula sa isang bangungot na akala ko'y matagal ko nang nagisingan. Rico. Ako nga, mahal, sabi ni Rico Arceo, ang dati kong nobyo, ang dahilan ng pasa sa litratong iyon. Nabalitaan kong nasa syudad ka na pala. At mukhang ang ganda ng buhay mo, ha? Nakadate mo pa ang isang Soriano. Anong kailangan mo? Tanong ko, ang takot ay gumapang sa aking lalamunan. Simple lang, Maya. Kailangan ko ng tulong mo. Medyo gipit, alam mo na. Kailangan ko nang sabihin na nating 100,000 piso. Baliw ka na ba? Saan ako kukuha ng ganyang pera? Huwag mo akong gawing tanga, tumawa siya sa kabilang linya, isang tawang puno ng panunuya. Sekretarya ka ng barya lang yan sa amo mo. Kapag hindi mo na ibigay, baka kailangan kong bisitahin ang media. Baka gusto nilang malaman ang kwento ng pamilya mo. Tungkol sa tatay mong manginginom at kung paano kanya laging binubugbog. At lalo na, yung totoong nangyari sa kanya. May mga litrato pa ako, Maya. Naaalala mo? Ang dugo ko ay tila nagyelo sa aking mga ugat. Ang sikretong iyon. Ang dahilan kung bakit kami tumakas ni nanay. Huwag, Rico, parang awa mo na di. Humagulgol ako. 100,000. I'll text you the details. You have 24 hours. Binaba niya ang tawag. Nabitawan ko ang telepono. Gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon. Sa gitna ng aking pagkasira, isang pares ng makintab na itim na sapatos ang huminto sa harap ko. Dahan-dahan kong itinaas ang aking basang mga mata. Si Adriel. Nakatayo siya roon, ang mukha ay isang blangkong maskara, nakatingin sa aking kaawa-awang estado. Anong nangyari? Tanong niya, ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Umiling lang ako. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Hindi niya ako pinilit. Sa halip, umupo siya sa tabi ko. Inilabas niya ang isang panyo mula sa bulsa ng kanyang tuksedo at, sa isang kilos na hindi ko inaasahan, dahan-dahan niyang ipinahid ito sa aking mga pisngi. Ang kanyang paghipo ay magaan, halos hindi ko naramdaman, pero nagdulot ito ng isang alon ng init sa aking nanlalamig na katawan. Isang kilig na hindi ko dapat maramdaman. Let's go, sabi niya. Uuwi na kita. Tumayo kami at tahimik na naglakad pabalik sa lobby. Ngunit pagdating namin malapit sa entrance, kung saan nag-aabang pa rin ang media, bigla siyang huminto. Kasabay nito, mga fireworks ang sumabog sa kalangitan, nagpinta ng iba't ibang kulay sa madilim na gabi. Sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw, humarap siya sa akin. Ang mga mata niyang kulay abo ay puno ng isang emosyon na ngayon ko lang nakita, isang halo ng determinasyon at isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Umiti ka, bulong niya na parang isang utos. Bago pa man ako makapag-react, inilagay niya ang isang kamay sa likod ng aking ulo, marahan pero may diin, at hinila niya ako palapit. At sa harap ng daan-daang mga mata at kumikislap na kamera, hinalikan niya ako. Ang mga labi niya ay malambot at mainit, isang kabaligtaran ng kanyang malamig na reputasyon. Ang halik ay hindi marahas, ngunit puno ng isang pag-aangkin na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Sa isang iglap, nawala ang lahat, ang mga kamera, ang mga bulungan, si Senora Karina, si Rico. Ang tanging alam ko lang ay ang init ng kanyang mga labi sa akin. Ang mga flash ng kamera ay sumabog na parang isang bagyo. Ang mga hiyawan at bulungan ng mga tao ay umalingaw-ngaw. Nang bumitaw siya, pareho kaming naghahabol ng hininga. Nakatitig lang ako sa kanya, tulala, ang isip ko ay isang blankong papel. Ito ba ay parte pa rin ng palabas? O mayroon pa bang iba? Bago pa ako makahanap ng boses, isang pamilyar na tinig ang tumago sa ingay, nagmumula sa anino ng entrance. Hindi pa tayo tapos magnanakaw. Si Senora Karina. Nakatayo siya roon, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit, isang banta na mas malamig at mas nakakatakot kaysa sa anumang halik. Ang halik na iyon ay hindi nag-iwan ng tamis sa aking mga labi. Nag-iwan ito ng lason. Sa bayahe pa uwi mula sa gala, walang nagsalita sa amin ni Adriel. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat pa kaysa sa banta ni Senora Karina. Ang init ng kanyang labi ay napalitan na ng lamig ng takot. Hindi takot sa kanya, kundi takot para sa aking ina, at takot mula sa multo ni Rico. Pagdating ko sa apartment, hindi ako natulog.
Naupo ako sa dilim, yakap-yakap ang aking mga tuhod, hawak-hawak ang lumakong rosaryo na bigay ni nanay. Bawat anino ay tila si Rico. Bawat tunog sa labas ay tila ang kanyang mga hakbang. Ang banta niya ay isang bombang nagbibilang ng oras. Saan ako kukuha ng 100,000 piso? Hindi na ako kinailangan pang mag-isip ng matagal. Kinaumagahan, isang tawag ang gumising sa natitira kong katinuan. Isang video call. Mula sa isang unknown number. Nanginginig kong sinagot ito. Bumungad sa screen ang mukha ni Rico, umingisi na parang demonyo. Good morning, mahal. Nag-aalmusal ka na ba? At pagkatapos, iginalaw niya ang kamera. Ang puso ko ay huminto sa pagtibok. Nakatali sa isang silya, may busal sa bibig, at kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata, si Nanay Luz. Nanay, sumigaw ako, ang mga luha ay bumuhos na parang agos ng ilog. Rico, hayop ka. Huwag mong sasaktan ang nanay ko. Dede, ang ingay mo, sabi niya, tinutok pabalik sa kanya ang kamera. Simple lang naman ang usapan, Maya. Pero mukhang minamaliit mo ako. Ang 100,000. Kalimutan mo na iyon. Pampalipas gutom ko lang iyon. Ang kailangan ko ngayon pambago ng buhay. Huminga siya ng malalim na para bang ninanamnam ang bawat sandali. 5 million pesos. 5 milyon. Ibibigay mo sa akin sa loob ng 24 na oras. Kapag hindi, itong nanay mo di. Hindi na niya itinuloy. Ngumiti lang siya. Isang ngiting mas masahol pa sa anumang banta. Wala akong ganyang pera, Rico. Saan ako kukuha niyan? Humagulgol ako, ang aking mga kamay ay mahigpit na kumakapit sa rosaryo, ang mga butil nito ay bumaon na sa aking palad. Hindi ikaw ang kausap ko. Ang amo mong si Soriano, sabi niya. Humanap ka ng paraan. Kung mahal mo ang nanay mo, gagawa ka ng paraan. At pinatay niya ang tawag. Naiwan akong nakatulala sa itim na screen, ang imahe ni nanay na nakagapos ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Takot. Purong takot ang bumalot sa buo kong katawan. Hindi na ito simpleng blackmail. Kidnapping na ito. Buhay na ni nanay ang nakataya. Wala akong ibang maisip. Wala akong ibang malalapitan. Sa kabila ng kahihiyan, sa kabila ng lahat, isa lang ang pangalan na pumasok sa isip ko. Nagbihis ako ng mabilis, hindi na nag-abalang magsuklay o mag-ayos. Dumiretso ako sa Valorian Tower. Parang isang baliw, tumakbo ako papasok, nilagpasan ang receptionist, at pinindot ang buto ng private elevator. Pagbukas ng pinto sa ika-50 palapag, nandoon si Adriel, nagkakape habang nakatayo sa harap ng salaming dingding. Lumingon siya, nagulat sa bigla kong pagdating. Maya. Anong? Sir, tulungan niyo po ako, lumuhod ako sa harap niya, ang mga luha at sipon ay magkahalo na sa aking mukha. Parang awa niyo na po. Kinidnap po nila ang nanay ko. Ang mukha ni Adriel ay agad na naging seryoso. Sino? Anong nangyari? Humingi po sila ng 5 milyong piso, sabi ko, nanginginig. Wala po akong ganoong pera. Pero may naisip po ako. Sir, yung kwintas ng nanay niyo. Yung Star of Valorian na isinuot niya sa gala. Sabi nila, yun daw po ang pinakamahal na alahas sa koleksyon niya. Baka po pwede kong isangla. Ibabalik ko po, sir. Magtatrabaho po ako habang buhay para sa inyo, babayaran ko po ang lahat, mailigtas lang po ang nanay ko. Ilang sandaling hindi nagsalita si Adriel. Tinitigan niya lang ako, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Pagkatapos, tumango siya. Tumayo ka, sabi niya. Kakausapin ko si Mama. Dinala niya ako sa boardroom. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Senora Karina, kasama ang 2 pang board member. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka, na agad na palitan ng galit nang makita ako. Adriel, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong niya, ang boses ay matigas. Hindi ba't sinabi ko nang? Mama, calm down, sabi ni Adriel. Maya needs our help. Her mother was kidnapped. What? Sabi ng isang board member. Ipinaliwanag ni Adriel ang sitwasyon, maliban sa aking desperadong mungkahi tungkol sa kwintas. Ngunit bago pa man niya matapos, tumawa si Senora Karina.
Isang tawang malamig at puno ng pang-aalipusta. Are you all blind? Sabi niya, tumayo at itinuro ako. Hindi niyo ba nakikita? Ito na ang grand finale ng kanyang palabas. Una, pagnanakaw. Pangalawa, pagpapanggap na biktima. At ngayon, isang peking kidnapping para makakuha ng 5 milyon? Napakagaling na artista. Karina, that's a serious accusation, sabi ng isang board member. Seryoso talaga, sigaw ni Senora Karina, ang galit ay sumabog na. Mula nang dumating ang babaeng ito, puro gulo na lang ang idinulot niya. Sinisira niya ang pangalan ng pamilya natin. At ikaw, Adriel, binalingan niya ang kanyang anak, nagpapabulag ka sa kanya. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ipinainom nito sa'yo, but this ends now. Humarap siya sa akin, ang mga mata ay nag-aapoy. You are fired. Simula ngayon, bawal ka nang tumapak sa kahit anong pag-aari ng mga Soriano. Tumingin siya sa mga gwardyang nakatayo sa pinto. Guards! Ilabas niyo ang babaeng yan. At siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik. Mama, wait, sigaw ni Adriel, sinusubukang pumagitna. Pero huli na. 2 malalaking gwardiya ang humawak sa magkabila kong braso. Pilit nila akong hinihila palabas. Sir! Parang awa niyo na, sigaw ko kay Adriel, ang huling pag-asa ko. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mukha, ang galit sa kanyang ina, ang awa para sa akin, at ang pagkalito. Pero sa huli, hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo roon, habang kinakalagkad ako palabas ng boardroom, palabas ng gusali, at itinapon sa bangketa na parang basura. Ang kahihiyan. Ang sakit. Ang kawalan ng pag-asa. Umiyak ako roon mismo sa gilid ng daan, habang ang mga taong dumaraan ay tinitingnan ako na parang isang baliw. Wala na. Wala nang natira sa akin. Samantala, sa karagatan ng Manila Bay, malayo sa ingay ng syudad, isang marangyang yate ang marahang umuugoy sa alon. Sa deck nito, nakaupo ang 2 tao, nag-iinuman ng mamahaling alak. Nagawa mo ba ng maayos? Tanong ng babae, habang inaalis ang kanyang sunglasses. Siya si Aleca Soriano, ang half-sister ni Adriel. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto at kasing lamig ng isang brilyante. Naman, Ma'am Alexa, sagot ni Rico, binibilang ang isang makapal na balutan ng pera. Nasa akin na ang matanda. Nagpadala na rin ako ng video sa bruhang si Maya. Siguradong nagpapanik na iyon ngayon. Good, sabi ni Alexa, humigop sa kanyang wine. Ang balita ko, pinalayas na siya ni Mama mula sa Valorian. Perfect. Everything is falling into place. Ang galing niyo po talaga, Ma'am, puri ni Rico. Hindi ko akalain na yung simpleng pangingikil ko magiging ganito kalaki. Pero sigurado po ba kayong magbabayad si Adriel? Ngumiti si Alexa, isang ngiting nakakakilabot. Hindi siya magbabayad. At iyon ang punto. Kapag hindi niya naisalba ang nanay ng kanyang minamahal na sekretarya, anong tingin mo ang iisipin ng media? Anong tingin mo ang iisipin ng board? Isang zithi na walang puso. Isang leader na pabaya. His reputation will be in tatters. At kapag nangyari yon, itinaas niya ang kanyang baso. Ako na ang papalit sa kanya. Tumingin siya sa malayong skyline ng syudad. Hindi niya alam, ang babaeng akala niya ikahinaan niya, ang siya palang gagamitin kong sandata para wasakin siya. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iyak sa bangketa, pinilit kong tumayo. Kailangan kong puntahan si nanay. Pero saan? Hindi ko alam kung nasaan siya. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang numero mula sa ospital. Hello, Miss Maya Cruz, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang concerned citizen po ang nagdala sa nanay niyo dito, si Imrek Luz Cruz. Natagpuan po siyang walang malay sa isang eskinita sa Tondo. Ano? Papunta na po ako. Nagmamadali akong sumakay ng jeep. Pagdating ko sa pampublikong ospital, ang amoy ng gamot at paghihirap ang sumalubong sa akin. Itinuro ako ng nurse sa emergency room. At doon, sa isang kama sa sulok, nakita ko si nanay. Puno ng tubo ang kanyang katawan at may isang makina sa tabi niya na naglalabas ng isang paulit-ulit na tunog. Beep beep beep. Anong nangyari sa kanya, Doc? Tanong ko sa doktor na sumalubong sa akin. She's in a coma, Miss Cruz, sabi ng doktor, ang mukha ay seryoso.
May mga palatandaan ng dehydration at matinding stress. Mukhang nag-trigger ito ng multiple organ failure. Her heart is weak. Her kidneys are failing. Habang nagsasalita siya, ang tunog mula sa makina ay biglang bumilis. Beep 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 beep. Nagkagulo ang mga nurse. May isinisigaw sila na hindi ko maintindihan. Code Blue. Get the crash cart. Napatakip ako sa aking bibig, pinapanood ang eksenang parang isang masamang panaginip. Pinipilit nilang buhayin si nanay. Ang tunog ng makina ay naging isang diretsong, nakakabinging linya. Beep. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, bumalik ang mahinang pagtibok. Beep beep beep. Lumapit sa akin ang doktor, ang mukha ay pagod at puno ng awa. Inakbayan niya ako. Naging stable siya, pero saglit lang ito. Critical ang kondisyon niya. Kung hindi tayo makakahanap ng kompatible organ donor para sa kidney transplant. I'm sorry, pero baka hindi na siya magtagal. Gaano katagal, Doc? Tanong ko, ang boses ko ay basag. Gaano katagal pa ang meron kami? Tumingin siya sa relo niya, pagkatapos ay sa akin. Ang mga salita niya ay isang hatol na kamatayan. Kung may donor sa loob ng 48 oras, may pag-asa pa. 48 hours lang ang window, Miss Cruz. 48 oras. 2 araw. Iyon ang hatol ng doktor. Isang deadline na mas nakakatakot pa kaysa sa banta ni Rico o sa galit ni Senora Karina. Naupo ako sa pasilyo ng ospital, tulala, yakap ang luma kong rosaryo. Ang ingay ng paligid, ang mga pag-iyak, ang pagmamadali ng mga nurse, ang amoy ng antiseptiko, lahat ay nawala. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabagal na pagtakbo ng orasan, bawat segundo ay isang hakbang palapit sa katapusan. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Wala akong pamilya. Isang organ donor. Saan ako hahanap ng milagro? Sa gitna ng aking pag-iisa, isang pamilyar na pares ng sapatos ang huminto sa harap ko. Hindi ko na kailangang itaas ang aking tingin. Alam ko na kung sino siya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, ang boses ko ay walang buhay, walang emosyon. Puno ng galit. Hindi ba't pinalayas niyo na ako? Bawal na akong tumapak sa teritoryo ng mga Soriano. Ospital ba ito ng mga Soriano? Hindi siya sumagot sa pang-uyam ko. Umupo siya sa tabi ko. Ang presensya niya ay nagdala ng isang alon ng init na sinubukan kong labanan. Nalaman ko ang nangyari, sabi ni Adriel sa mahinang boses. May tumawag sa opisina. Sinabi ng private investigator ko na nakita ka raw dito. Bakit ka pa nag-abala? Tanong ko, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Para pagtawanan ako. Para sabihing, see, I told you so. O baka naman gusto mong makita kung paano namamatay ang nanay ng isang magnanakaw. Maya, tumigil ka, sabi niya, at sa pagkakataong ito, may otoridad sa kanyang boses. Wala tayong oras para dyan. May kilala akong doktor. Si E.T. Mercado. Siya ang pinakamagaling na surgeon sa buong Pilipinas. Inoperahan niya ang tatay ko noon. Kung may isang taong kayang iligtas ang nanay mo, siya yon. Doon lang ako lumingon sa kanya, ang isang maliit na butil ng pag-asa ay nagsimulang sumibol sa tigang kong puso. Pero paano? Nasa San Antonio siya ngayon, sa isang medical mission, sagot niya. Kailangan nating pumunta doon. Ngayon na. Hindi na ako nag-isip. Ang pag-asang iyon, gaano man kaliit, ay sapat na. Tumayo ako. CJ. Ang biyahe papuntang San Antonio ay isang karera laban sa oras. Gamit ang isang luma pero matibay na pick-up truck mula sa isa sa mga farm ng Valorian, si Adriel mismo ang nagmamaneho. Habang papalayo kami sa syudad, ang panahon ay nagsimulang magbago. Ang kaninang maaliwalas na langit ay biglang binalot ng madidilim na ulap. Nagsimulang pumatak ang ulan, mahina sa una, hanggang sa ito'y naging isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahagupit sa pick-up. Ang ulan ay bumubuhos na parang mga balde ng tubig. At sa kalagitnaan ng North Luzon Expressway, sa gitna ng kawalan, biglang huminto ang windshield wiper. Damn it, mura ni Adriel, paulit-ulit na pinipindot ang switch, pero walang nangyari. Ang daan sa harap namin ay naging isang malabong imahe ng mga ilaw at tubig. Wala kaming makita.
Kinailangan naming bagalan ang takbo, halos gumagapang na lang. Ang bawat minuto ay ginto, pero bawat kilometro ay panganib. Bakit mo to ginagawa? Tanong ko, bumasag sa tensyon. Anong bakit? Sagot niya, ang mga mata ay nakapako sa daan. Ito. Lahat ng ito, sabi ko. Pinalayas ako ng nanay mo. Ipinahiya. Itinuring na basura. Pero heto ka, nagmamaneho sa gitna ng bagyo para tulungan ang nanay ko. Bakit? Huminga siya ng malalim. Dahil mali ang ginawa ni mama. At dahil may utang ako sa'yo. Utang? Anong utang? Iniligtas mo ang 10 milyong deal ko. At hindi ko pinigilan si mama noong pinalayas kanya. Nakatayo lang ako roon. I let it happen. Pag-amin niya, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi ko pa narinig sa kanya dati, pagsisisi. Hindi ko alam ang tungkol kay Rico. Hindi ko alam ang buong kwento mo, Maya. Pero alam kong mali na hinusgahan ka namin nang hindi ka man lang pinapakinggan. Sa gitna ng rumaragas ang ulan at nagbabantang panganib, sa loob ng maliit na espasyo ng pick-up truck, naramdaman kong may isang pader na gumuho sa pagitan namin. Hindi na siya si Adriel Soriano, ang Ice King si. Siya ay isang lalaking nagkakamali, isang lalaking nagsisisi. At ako hindi na lang ako ang sekretaryang kriminal. Nang makarating kami sa maliit na klinika sa San Antonio, basang-basa kami at pagod. Si E.T. Mercado, isang matandang doktor na may mabait na mga mata, ay kasalukuyang nag-aasikaso ng mga pasyente. Pero nang makita niya si Adriel, agad niya itong binigyan ng pansin. Ipinaliwanag ni Adriel ang sitwasyon. Ipinakita niya ang mga medical record ni nanay na ipinadala niya sa kanyang telepono. The case is severe, Adriel, sabi ni E.T. Mercado, umiling-iling. The chances are slim. At kahit na, wala akong gamit dito para sa ganyang klaseng operasyon. Dalhin natin siya sa Maynila, sa ospital ng Valorian. I'll have a chopper ready. Pakiusap, Doc. Ikaw lang ang pag-asa namin, pagmamakaawa ni Adriel. Habang nag-uusap sila, lumabas ako sandali. Alam kong may kapalit ang lahat ng ito. Ang kabaitan ni Adriel, ang tulong ni E.C. Mercado, hindi ito libre. May kailangan akong isakripisyo. Sinundan ko si E.C. Mercado sa kanyang maliit na opisina. Doc, sabi ko. Yes, Hija. Alam ko pong malaki ang utang na loob sa inyo ng mga Soriano, sabi ko, pinipilit na maging matatag. Pero gusto ko pong mag-alok ng isang kasunduan. Kung papayag po kayong operahan ang nanay ko, kung ililigtas niyo po siya pangako po, lalayuan ko na si Adriel. Aalis po ako sa buhay niya. Hindi na po niya ako makikita kailanman. Tinitigan ako ni A.C. Mercado, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pag-unawa. Sigurado ka ba dyan, Hija? Opo, sabi ko, isang luha ang pumatak mula sa aking mata. Ito lang po ang kaya kong ibayad. Hindi ko alam na sa labas ng pinto, nakatayo si Adriel. Narinig niya ang lahat. Ang mukha niya, na kanina'y puno ng pag-asa, ay biglang binalot ng isang sakit na hindi maipinta. Pumayag si E.T. Mercado. Isang helicopter ang dumating at inilipad kami pabalik sa Maynila. Ang operasyon ay inihanda agad sa Valorian Medical Center. Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang paghihintay. Nasa labas kami ng operating room, ako, si Adriel, at si E.T. Mercado na naghahanda. Hindi kami nag-uusap. Pareho naming alam ang kasundo ang ginawa ko. Ang hangin ay mabigat sa mga salitang hindi namin masabi. Matapos ang 8 oras, lumabas si E.T. Mercado mula sa operating room. Tinanggal ang kanyang surgical mask, ang mukha niya ay pagod, pero may ngiti. The operation was a success, sabi niya. We found a compatible donor just in time. She's stable. She's a fighter. Napaiyak ako sa tuwa. Napaluhod ako sa sahig, nagpapasalamat sa Diyos, sa doktor, sa lahat. Naramdaman ko ang kamay ni Adriel sa aking balikat, isang marahang pag-alo. Dinala si nanay sa recovery room. Binantayan ko siya buong gabi. Kinaumagahan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nanay, bulong ko, hinawakan ang kanyang kamay. Ngumiti siya ng bahagya. Anak ti. Ang boses niya ay mahina, pero malinaw. Tumingin siya sa paligid, at ang kanyang mga mata ay napako sa taong nakatayo sa likuran ko. Adriel, sabi ko, siya po si.
Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Tumingin si Nanay Luz ng diretsyo kay Adriel, ang kanyang mga mata ay puno ng isang kakaibang pagkilala, isang pagmamahal na matagal nang nakatago. At sa isang boses na basag ngunit puno ng pananabik, bumigkas siya ng isang salita na nagpatigil sa mundo naming lahat. Anak ti. Bulong ni Nanay Luz, ang mga mata ay nakatuon lamang kay Adriel. Anak ko, bumalik ka na. Nanigas si Adriel. Ang pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay pabalik kay nanay. Ang mga alaala ng ospital na nasunog maraming taon na ang nakalipas. Ang kwento ng isang batang lalaking inampon. Ang biglaang pagkawala ng anak ni Nanay Luz matapos ang trahedya. Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Sumabog ang tanong sa isipan ni Adriel, isang tanong na matagal na niyang ibinaon, isang tanong na hindi niya alam na kailangan niyang itanong. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sakit, na para bang ako ang maihawak ng sagot sa lahat. At sa isang bulong na halos hindi marinig, nagtanong siya, hindi sa akin, kundi sa sansinukob. Ako ba anak niya? Ang tanong ni Adriel ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang multo na bumalot sa recovery room. Ako ba anak niya? Hindi ko ito masagot. Si nanay, na muling hinila ng pagod, ay nakatulog na ulit. At si Adriel, sa halip na maghintay, ay tumalikod at nag-walk out. Walang salita. Walang paliwanag. Ang kanyang pag-alis ay kasing biglaan ng pagdating ng katotohanang iyon. Iniwan niya akong nag-iisa, kasama ang isang sikretong mas malaki pa sa aming dalawa, isang sikretong hindi ko alam kung paano haharapin. Kinabukasan, ang sikretong iyon ay naging walang halaga. Dahil pagsikat ng araw, sumabog ang isang bagyo na mas malakas pa kaysa sa bagyong sinalubong namin sa daan. Enes Cruz, gisingin niyo si Kim Soriano. Emergency. Ang boses ni Agnes Elena sa telepono ang gumising sa akin mula sa maikling idlip sa tabi ng kama ni nanay. Wala siya dito, Agnes Elena. Hindi pa siya bumabalik. Ano? Paanong wala? Pinatatawag siya ng buong board para sa isang emergency press conference. Buksan mo ang VZ, kahit anong news channel. Bilisan mo. Nanginginig kong kinuha ang remote at binuksan ang maliit na gihi sa kwarto. Ang bumungad sa akin ay isang breaking news. Sa ilalim ng screen, isang hashtag ang paulit-ulit na lumalabas, #SecretaryScam. At pagkatapos, ipinalabas nila ang isang video. Isang malinaw na kuha mula sa kikikis ng Cape de Oro. Doon, sa slow motion, kitang-kita ang bawat galaw ko, ang pagtayo, ang paglakad, at ang mabilis na paghablot sa pitaka ni Adriel Soriano. Ang aking krimen, ipinapalabas sa buong bansa. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Pagkatapos ng video, isang kilalang news anchor ang nagsalita. Kasabay ng paglabas ng video na ito ay ang mga bank record na ipinadala sa aming istasyon ng isang concerned insider. Ayon sa mga dokumentong ito, si Ines Maya Cruz ay tumanggap ng malalaking halaga mula sa isang private account na nakapangalan kay Adriel Soriano na nagsimula isang araw matapos ang insidente ng pagnanakaw. Ipinakita nila sa screen ang mga peking bank statement. Mga petsa. Mga halaga. Ang lahat ay mukhang lehitimo. Ang tanong ng marami, pagpapatuloy ng anchor, ito ba ay isang kaso ng blackmail? O isang masalimuot na arrangement sa pagitan ng isang makapangyarihang CEO at ng kanyang bagong cab? Nabitawan ko ang remote. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ito totoo. Isang bangungot. Isang masamang panaginip. Si Alexa. Alam kong siya ang may gawa nito. Ginamit niya ang katotohanan, ang pagnanakaw ko, at binalutan ito ng isang kasinungalingang napakakinis at napakakintab, kaya't mukha itong totoo. Tumunog ang telepono ko. Si Adriel. Nasaan ka? Tanong niya, ang boses ay walang emosyon, pero may naririnig akong ingay sa background. Ingay ng maraming taong nagsisigawan. Nasa ospital pa rin. Adriel, hindi totoo yon. Yung mga bank record. I-on mo ang VZ, Channel 2. Now. At ibinaba niya ang tawag. Sinunod ko. Live. Isang press conference sa Valorian Tower. Nakatayo sa podium si Senora Karina, katabi si Alexa.
Sa likod nila, ang buong board of directors. Bilang ina ni Adriel at bilang tagapangulo ng board, nagsimula si Senora Karina, ang mukha ay puno ng peking kalungkutan, nais naming humingi ng paumanhin sa lahat. Ang Valorian Group ay biktima ng isang mapanlinlang na individual. Si Maya Cruz ay isang oportunista, isang manloloko, na ginamit ang kanyang aura at kahinaan para manipulahin ang aking anak at sirain ang aming pangalan. Dahil dito, pagpapatuloy ni Alexa, kinuha ang mikropono. Ang board ay nagkakaisang nagpasya na si Adriel Soriano ay pansamantalang mag-leave of absence upang ayusin ang personal na isyong ito. Sa kanyang pagliban, ako, bilang CEO, ang pansamantalang mamumuno sa kumpanya. Isang kudeta. Isang perpektong, walang dugong kudeta. At ako ang ginamit nilang bala. Ang mga stock ng Valorian ay bumagsak. Ang mga investor ay nag-pull out. Ang pangalan ni Adriel ay dinungisan. Ang pangalan ko winasak. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang muling pumasok. Si Adriel. Napanood mo na, tanong niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Adriel, maniwala ka sa akin. Paka na lang to ni Alexa. Wala akong tinanggap na pera. Wala kang tinanggap, putol niya, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang galit sa kanyang boses. Isang galit na nakakasugat. Pero nagnakaw ka, hindi ba? Yun ang totoo. Doon nagsimula ang lahat ng ito, Maya. Sa kasinungalingan mo. Sa pagnanakaw mo. Ginamit mo ang awa ko. Ginamit mo ang pag-aalala ko. At ako, na parang tanga, naniwala sa'yo. Hindi totoo yan, umiiyak kong sabi. Talaga ba? Tumawa siya, isang tawang walang saya. O baka naman tama nga si Mama. Baka nga lahat ng ito ay isang malaking palabas. Ang may sakit na ina, ang masamang ex-boyfriend, lahat para lang makuha mo ang gusto mo. Sabihin mo sa akin, Maya. Magkano ka ba talaga? Magkano ang halaga ng pagtitiwala ko? Ang bawat salita niya ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ko. Ang lalaking nagligtas sa nanay ko, ang lalaking hinalikan ako sa ilalim ng fireworks, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, siya rin ang lalaking dumurog sa akin ngayon. Hindi na ako sumagot. Pinatay ko ang tawag. Ang tiwala, kapag nabasag, ay hindi na maibabalik. Ang puso, kapag nawasak, ay nagiging abo. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Wala na akong lugar dito. Wala na akong babalikan. Sumulat ako ng isang maikling liham. Inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ni nanay, kasama ang luma kong rosaryo. Pagkatapos, hinalikan ko siya sa noo habang siya'y natutulog. Patawad, nanay, bulong ko. Magpakatatag ka. Lumabas ako ng ospital, walang dalang kahit ano maliban sa damit na suot ko at sa basag kong puso. Naglakad ako ng walang direksyon hanggang sa napadpad ako sa isang terminal ng bus. Umupo ako sa isang bench na marumi sa gitna ng ingay at alikabok. At doon, nagsimulang umulan. Hindi ambon. Isang malakas na buhos ng ulan na parang nakikidalamhati sa akin ang langit. Hindi ako sumilong. Hinayaan kong basain ng ulan ang aking buhok, ang aking damit, ang aking mukha. Hinayaan kong hugasan nito ang aking mga luha, hanggang sa hindi ko na alam kung alin ang ulan at alin ang luha. Nakaupo lang ako roon, nanginginig sa lamig at sa sakit, hawak ang ilang baryang natira sa aking bulsa, saktong pamasahe pabalik sa lugar kung saan ako nararapat. Pabalik sa Mabini. Sa aking pag-alis, nag-iwan ako ng isang resignation letter sa Valorian Tower, ipinadala sa pamamagitan ng isang messenger. 5 salita lang ang nakasulat. Patawad. Tama ka. Paalam. Gabi na. Sa basement ng Valorian Tower, sa gitna ng mga kahon ng lumang dokumento, si Adriel ay nag-iisa. Simula nang makausap niya ako, hindi na siya mapakali. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging pagdududa. May mali. May hindi tama. Ang mga salita ko, ang mga luha ko, totoo ba ang mga iyon? O mas magaling lang siyang artista kaysa sa inaakala niya? Pinilit niyang alalahanin ang lahat. Ang takot sa mga mata ko noong una kaming magkita. Ang determinasyon ko nang iligtas ko ang deal. Ang pasa sa luma kong litrato. Ang kasunduan ko kay GT Mercado. Ang pagtawag ni Nana Iluz sa kanya na anak. Hindi tugma.
Ang mga piraso ng palaisipan ay hindi magkakatugma. Biglang may pumasok sa isip niya. Si Rico. Ang ex-boyfriend. Ang private investigator niyang si Marco ay nag-ulat na may record ito ng petty crimes. At ang pinakahuling report, bago pa sumabog ang iskandalo, si Rico Arceo ay namataang kasama si Alexa Soriano sa isang yete. Isang ilaw ang biglang sumindi sa kanyang isipan. Tumakbo siya papunta sa security office. Ibigay niya sa akin ang lahat ng TV footage mula sa araw ng charity gala. Lalo na sa parking lot at sa mga service elevator. Ilang oras silang naghalungkat. At pagkatapos nakita nila. Isang malabong kuha mula sa isang kiki sa basement parking. Si Rico, inaabutan ng isang sobre si Alexa. At pagkatapos, may ibinigay si Rico kay Alexa, isang maliit, itim na video drive. Zoom in on that, utos ni Adriel. Kinilabutan siya sa nakita niya. Ang USB drive na iyon kaparehong-kapareho ng USB drive na ginamit sa boardroom presentation na muntik ng masabotahe. Ang presentasyon na iniligtas ko. Doon niya naintindihan ang lahat. Hindi ako ang target. Siya. Siya ang target mula pa sa simula. At ako lang ang ginamit na piyesa. Nasaan ang resignation letter ni Maya? Sigaw niya sa kanyang assistant. Ibinigay ito sa kanya. Binuksan niya. 5 salita. Patawad. Tama ka. Paalam. Isang suntok sa sikmura. Ang bawat salita ay isang pag-amin na hindi niya kasalanan, kundi isang pagsuko sa aking hatol. Namutla si Adriel. Ang galit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang matinding takot, ang takot na huli na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang mga kamay ay nanginginig. Dinyal niya ang numero ko. Cannot be reached. Sinubukan niya ulit. Cannot be reached. Tinawagan niya ang ospital. Si Miss Maya Cruz po. Ang bantay ni M. Recluse Cruz. Sir, umalis na po siya kaninang tanghali. Nag-iwan lang po ng sulat. Nabitawan ni Adriel ang telepono. Lumabas siya sa gitna ng malakas na ulan, hindi alintana ang pagkabasa. Sumigaw siya sa kawalan, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon, isang sigaw na nilamon ng ingay ng bagyo. Maya! Nasaan ka na? Ang bagyo sa labas ay walang sinabi sa bagyong nagaganap sa loob ng puso ni Adriel. Hawak ang USB drive na ebidensya ng lahat, isa lang ang lugar na pumasok sa kanyang isip. Mabini. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan siya dapat naroroon. Hindi na siya nag-atubili. Sumakay siya sa kanyang kotse at humarurot palabas ng syudad, patungo sa probinsya. Ang mga balita sa radyo ay nag-ulat tungkol sa signal no 3. Mga saradong kalsada, mga pagbaha, mga landslide. Pero wala siyang pakialam. Kailangan niyang makarating sa akin. Ang biyahe ay isang pakikipaglaban sa kalikasan. Ang malakas na hangin ay yumuyugyug sa kanyang sasakyan. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, halos wala na siyang makita sa daan. Sa isang bahagi ng highway, ang tubig baha ay nagsimula ng tumaas. Ang mga mas maliliit na sasakyan ay huminto na sa gilid, sumusuko. Pero siya, nagpatuloy. Ang kanyang mamahaling sedan ay parang isang bangkang sumusuong sa rumaragasang ilog. Ang mga headlight nito ay ang tanging ilaw laban sa naggangalit na tubig. Bawat metro ay isang panalangin. Bawat kilometro ay isang pagsusumamo. Maya, hintayin mo ako. Parang awa mo na. Samantala, sa Barangay Mabini, ang sitwasyon ay mas malala. Ang maliit naming ilog ay umapaw na. Ang mga bahay na malapit dito, kasama na ang sa amin, ay nilamon na ng putikang tubig. Ang lahat ng residente ay nagsilikas na sa iisang lugar na matibay at nasa mataas na bahagi, ang luma naming kapilya. Nandoon ako, sa isang sulok ng siksikang kapilya, yakap-yakap ang aking mga tuhod. Ang mga tao sa paligid ko ay umiiyak, nagdarasal, nag-aalala sa kanilang mga ari-ari ang naiwan. Pero ako, wala nang inaalala. Ang puso ko ay manhid na. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang lamig, lamig mula sa basang damit, at lamig mula sa kawalan ng pag-asa. Bigla, sa gitna ng ugong ng hangin at ulan, isang ingay ang narinig mula sa labas. Isang tunog ng makina na pilit lumalaban. Maya-maya, isang lalaki ang pumasok sa kapilya, basang-basa,
tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok at damit, hinahabol ang kanyang hininga. Ang lahat ay napatingin sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino yan? Taga Maynila yata. Pero ako, nanigas ako sa aking kinaupuan. Kilala ko siya. Naglakad si Adriel sa gitna ng mga tao, ang kanyang mga mata ay hinahanap ako. Nang magtama ang aming mga paningin, ang mundo sa paligid namin ay tila nawala. Tumayo ako. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ng sakit, ng isang emosyon na mas malakas pa sa bagyo sa labas. Maya, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya, ang aking puso ay isang battlefield ng galit at ng isang pag-ibig na ayaw mamatay. Naging tanga ako pagpapatuloy niya. Nagpadala ako sa galit. Hinusgahan kita. Sinaktan kita. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Kinuha niya ang aking mga kamay. Malamig ang mga ito, pero ang init ng kanyang palad ay gumapang sa aking buong katawan. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Alexa, kay Rico. Ang plano nila. Ako dapat ang target, hindi ikaw. Huli na ang lahat, sabi ko, ang boses ko ay mahina. Hindi, sabi niya, umiling. Hindi pa huli ang lahat. Sa harap ng buong baryo, sa harap ng mga taong nakatingin, sa gitna ng naggangalit na bagyo, dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Basang-basa, putikan ang tuhod, pero wala siyang pakialam. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang bagay. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing, isang simpleng silver na singsing na may isang maliit na perlas. Hindi ito mamahalin, sabi niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ito ang singsing ng tunay kong ina, si Isabelle. Ang babaeng nag-iwan ito sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko raw ito sa babaeng hindi lang mamahalin ang yaman ko, kundi pati ang mga sugat ko. Sa babaeng hindi lang makikita ang kundi pati ang lalaking nasa likod nito. Humagulgol ang mga tao sa paligid. Ang mga kandila na nagsisilbing ilaw sa kapilya ay kumikislap, sumasayaw sa kanilang mga anino sa dingding. Hindi ko alam kung anak nga ba ako ni Nanay Luz. Hindi ko alam kung sino ba talaga ako, sabi niya, ang boses ay puno ng katapatan. Pero isa lang ang alam ko ngayon, Maya. Mahal kita. Mahal kita higit pa sa pangalan ko, higit pa sa kumpanya ko, higit pa sa buhay ko. Patawarin mo ako at bigyan mo ako ng pagkakataong mahalin ka ng tama. Pakasalan mo ako, Maya Cruz. Ang tanong ay bumitin sa hangin, mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Ang mga luha ko ay muling bumuhos, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng kapilya. Dalawang lalaking nakasuot ng jacket na may markang ENBE ang pumasok, kasama si E. Mercado. Alexa Soriano at Rico Arceo, sabi ng isang ahente, inaaresto kayo sa salang kidnapping, fraud, at corporate sabotage. Mula sa likod nila, lumabas sina Alexa at Rico, parehong nakaposas. Ang mukha ni Alexa ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Si Rico naman ay umiiyak na parang bata. Ikaw, sigaw ni Alexa, nakatingin kay E. Mercado. Traitor ka. Ang katotohanan ang palaging mananaig, Alexa, sagot ni E. Mercado ng mahinahon. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng ebidensya, kasama na ang testimonya ng mga taong inutusan nyo. Habang kinakalagkad sila palabas, tumingin muli sa akin si Adriel, na nakaluhod pa rin. Ang tanong ay nasa kanyang mga mata. Dahan-dahan tumango ako. Bulong ko. Adriel. Papakasalan kita. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Perpekto ang sukat. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit. Sa gitna ng bagyo, sa loob ng lumang kapilya, sa harap ng aming mga kababayan, nahanap namin ang aming kanlungan sa isa't isa. Makalipas danggi isang taon. Ang araw ay sikat na sikat. Ang hangin ay sariwa. Sa gitna ng barangay Mabini, nakatayo ngayon ang isang bagong gawang gusali, ang T. Luz Isabel Community Center, isang proyekto ng Valorian Foundation. Ito ay isang health center, isang library, at isang livelihood training center para sa mga taga-Mabini. Sa loob nito, nagaganap ang isang selebrasyon. Ang aming kasal.
Simple lang ang lahat. Walang engrandeng ballroom, walang mamahaling champagne. Ang mga bisita ay ang mga taga-Mabini, mga kaibigan, at si E.T. Mercado. Suot ko ang isang simpleng puting bestida. Si Adriel ay nakasuot ng puting barong. Sa isang silya sa harapan, nakaupo si Nana Iluz, malakas na at lubos ng magaling. Sa tabi niya, si Senora Karina. Matapos lumabas ang katotohanan, humingi siya ng tawad sa akin at kay Adriel. Mahaba ang proseso ng pagpapatawad, pero nagsisimula na kaming maghilom. Nalaman din namin ang totoo. Si Adriel nga ang nawawalang anak ni Nana Iluz. Pagkatapos masunog ang ospital, dinala siya sa isang ampunan kung saan siya nakita at inampon ng mga Soriano. Ang tadhana ay may sariling paraan ng pagbabalik ng mga bagay sa kanilang tamang lugar. Matapos ang seremonya, lumabas kami ni Adriel sa community center, magkahawak kamay. Sinalubong kami ng hiyawan at palakpakan. Itinaas ko ang aking tingin sa langit. At doon, sa ibabaw ng mga kabundukan ng Mabini, isang napakagandang bahaghari ang nabuo. Ang mga kulay nito ay matingkad laban sa asul na langit. Isang perpektong arko. Isang pangako. Napangiti ako. Tumingin sa akin si Adriel. Anong iniisip mo? Tumingin ako sa bahaghari, pagkatapos ay sa kanya, ang aking asawa, ang aking pag-ibig, ang aking himala. Himala nga bati. Bulong ko o tayo mismo. Umiti siya, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting para sa akin lamang. At sa ngiting iyon, alam kong nahanap ko na ang aking tahanan. Sa lahat ng aking minamahal na mambabasa at tagapakinig. Kumusta kayo? Kung narating ninyo ang puntong ito, ibig sabihin ay sinamahan ninyo kami hanggang sa dulo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, tanggapin ninyo ang aking taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa bawat minuto, sa bawat oras na inilaan ninyo upang subaybayan ang paglalakbay ni Maya at Adriel, mula sa unang pagnanakaw sa isang maingay na cafe hanggang sa huling yakap sa ilalim ng isang mapayapang bahaghari. Ang inyong suporta ang nagsilbing ilaw sa bawat kabanata. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi lamang po mga salita ang aking inilatag sa bawat pahina, kasama nito ang bawat piraso ng aking damdamin. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay ni Maya sa takot at kahihiyan. Naramdaman ko ang bigat ng mundong pasan-pasan ni Adriel sa likod ng kanyang malamig na panlabas. Umiyak ako kasama nila, umasa ako para sa kanila. Ang pinakamalaking hamon para sa akin ay ang isulat ang kanilang sakit sa paraang totoo at hindi pilit, at ang pinakamalaking kagalakan ko naman ay ang masaksihan silang unti-unting naghilom at natagpuan ang kanilang kaligayahan. Ang inspirasyon sa likod ng kanilang kwento ay ang di matatawarang katatagan na nakikita ko sa bawat ordinaryong Pilipino, ang kakayahang umiti at umasa sa kabila ng pinakamabibigat na bagyo sa buhay. Higit sa isang kwento ng pag-ibig at kilig, ang nais kong iparating ay ilang mahahalagang mensahe. Sana, sa pagtatapos ng kwento, baon ninyo ang mga aral na ito. Una, na ang pagpapatawad, sa iba at lalo na sa ating sarili, ay ang susi na nagbubukas ng pinto patungo sa tunay na kalayaan. Pangalawa, na ang bawat isa sa atin, gaano man kadilim ang nakaraan o gaano man kalaki ang pagkakamali, ay may karapatan sa isang pangalawang pagkakataon. Pangatlo, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon, harapin ang bukas ng may tapang at magmahal ng walang takot. At panghuli, na ang pag-ibig, sa pinakadalisay nitong anyo, ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat at maging isang himala sa gitna ng kawalan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Nais kong malaman ang inyong saloobin. Ano ang inyong naramdaman habang binabasa o pinapakinggan ang kanilang kwento? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong mahalagang aral ang baon ninyo sa inyong paglisan sa mundo ni Maya at Adriel? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Bawat salita mula sa inyo ay mahalaga. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang mas marami pa ang makasama sa ating paglalakbay. Muli, maraming salamat po. Kayo ang nagbigay buhay sa kwentong ito. Hanggang sa ating susunod na paglalakbay sa mundo ng mga salita. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.